to sa isang maliit na bayan na tinatawag na Ann Arbor sa estado ng Michigan, isang estudyante sa high school na nagngangalang David, ang nagtapos ng isa na namang normal na araw sa paaralan. Bago umalis, nag-ipon siya ng lakas ng loob na gumawa ng isang bagay na espesyal. Si David ay lubos na umiibig sa kanyang kaklase na si Millie. Binigyan niya ito ng isang maliit na regalo na pinaghirapan niyang makuha, isang magandang snow globe mula sa Paris. Ngumiti si Millie at nagpasalamat sa kanya, halatang naantig sa ginawa nito. Ngunit hindi nagtagal ang sandaling iyon. Biglang sumulpot ang isang bully na nagngangalang Mark, kinuha niya ang snow globe mula sa mga kamay ni Millie. Nagalit si David at hiniling kay Mark na ibalik ito, pero hindi nakinig si Mark. Sa halip, malupit niyang inihagis ang snow globe sa isang nagyayelong lawa sa malapit. Walang pag-aalinlangan, nagmadali si David na iligtas ang regalo. Humakbang siya sa yelo at nagawang makuha ang snow globe, ngunit biglang ang yelo sa ilalim niya ay nagsimulang magbitak. Sa loob ng ilang segundo, nabasag ang ibabaw nito, at nahulog si David sa nagyayelong tubig. Sumigaw si Millie at sinubukang tumakbo papunta sa kanya, ngunit pinigilan siya ni Mark, sinabing lalo lang niyang palalalain ang sitwasyon. Sa ilalim ng nagyayelong tubig, nataranta si David at hindi makahinga. Pakiramdam niya ay malapit na siyang mamatay. Pagkatapos ay may nangyaring imposible, dahil sa isang kisap mata, biglang lumitaw si David sa loob ng pasilyo ng isang aklatan sa kung saan sa lungsod. Basang-basa siya, nanginginig at lubos na nalilito. Wala siyang ideya kung paano siya napunta roon. Pero isa lang ang alam niya. Buhay pa rin siya, gulat na umuwi si David. Hindi naging madali ang buhay ni David. Iniwan siya ng kanyang ina noong bata pa siya, at mula noon ay nakatira na siya kasama ang kanyang amang si William, isang lalaking hindi maganda ang pakikitungo sa kanya at hindi nagpapakita ng pagmamahal. Pagdating ni David sa bahay, agad na napansin ng kanyang ama na basang-basa siya. Nagtanong si William kung ano ang nangyari, ngunit masyadong nanginginig si David para sumagot. Pumasok siya sa kanyang silid at nilock ang pinto, na lalong ikinagalit ng kanyang ama. Hinabol siya ni William at nagsimulang sumigaw, at ilang sandali pa, nawalan ng kontrol si William at sinira ang pinto. Ngunit pagpasok niya ay natigilan siya sa gulat, wala na si David. Kasabay nito, biglang sumulpot muli si David sa loob ng pampublikong aklatan. Doon niya naisip na hindi lang siya basta-basta nakatakas sa lawa dahil sa swerte, kaya niyang mag-teleport. Kaya niyang gumalaw kahit saan sa isang iglap. Naguguluhan pa rin, sinubukan ni David na umalis sa library. Naglakad siya patungo sa mga pinto palabas, ngunit ang mga ito ay ganap na nakakandado. Namumuo ang pagkadismaya sa loob niya. Ngunit sa sandaling iyon ng galit, bigla siyang nag-teleport muli. Sa pagkakataong ito ay napadpad siya sa loob ng sarili niyang kwarto. Ngayon ay naunawaan na ni David ang katotohanan. Ang kapangyarihang ito ay maaaring magpabago sa kanyang buhay magpakailanman. Sa unang pagkakataon, nakakita siya ng paraan palabas sa kanyang miserableng tahanan. Mabilis niyang inimpake ang kanyang mga gamit at nagpas siyang umalis sa bayan. Ngunit bago umalis, may isang huling lugar na kailangan niyang bisitahin. Ang bahay ni Millie. Si Millie ay ganap pa ring nalulumbay, naniniwala siyang namatay si David sa lawa. Habang nakahiga sa kanyang kama at umiiyak, bigla siyang nakarinig ng ingay na nagmumula sa kanyang hardin. Paglabas niya, nakita niya ang snow globe na ibinigay sa kanya ni David. Siya ay naguguluhan, natatakot at hindi maintindihan kung paano ito napunta doon. Walang paalam, nilisan ni David ang bayan at nagtungo sa bagong lugar. Umarkila siya ng isang maliit na kwarto sa hotel at nagsimulang mamuhay ng mag-isa sa unang pagkakataon. Dahil sa kuryosidad niya, pumunta si David sa plaza ng bayan para magsanay ng teleport. At dahil baguhan pa lang siya, isang maling galaw lang ang nagpabagsak sa kanya sa isang puno, at bumagsak siya ng malakas sa lupa. Kalaunan, bumalik si David sa kanyang kwarto sa hotel at nagsimulang tingnan ang kanyang tourist guide. Nagsimula siyang pumunta sa mga sikat na lugar na makikita sa libro, paulit-ulit na sinusubukan ang kanyang kapangyarihan. Biglang nag-teleport si David papasok sa isang gusali at mabilis na napagtanto ang isang bagay na nakakagulat. Ito ay isang lugar na dati niyang pinupuntahan, at doon niya ito naunawaan ng malinaw. Maaari siyang mag-teleport kahit saan niya nakita o naaalala. Ngayong tiwala na siya sa kanyang kapangyarihan, nakaisip si David ng isang mapanganib na plano. Pumunta siya sa bangko ng lungsod, mahinahon siyang nakipag-usap sa isang gwardya, hiniling na ituro sa kanya ang banyo ng mga customer. Habang naglalakad siya sa gusali, maingat na tumingin-tingin si David sa paligid. Nang madaanan niya ang vault area, pinag-aralan niya itong mabuti, sinusubukang isaulo ang bawat detalye. Nang gabing iyon, naghanda si David para sa kanyang unang malaking krimen. Matapos tipunin ang kanyang mga kagamitan, dumiretso siya sa pag-teleport papunta sa isa sa mga banyo ng bangko.
Mula roon, ginamit niya ang kanyang kapangyarihan sa pag-teleport para direktang makarating sa loob ng vault. Sa loob ng ilang minuto, nagsimula siyang magnakaw ng malaking halaga ng pera. Paulit-ulit na inulit ni David ang prosesong ito sa iba't ibang bangko. Sa paglipas ng panahon, mas marami siyang nakolektang pera kaysa sa inaakala niya. Gamit ang yamang ito, binibili ni David ang lahat ng pinapangarap niya noon. Sa paglipas ng mga taon, lumalakas ang kanyang kapangyarihan, at siya ay naging napakayaman. Ngayon ay nakatira na siya sa isang napakalaking marangyang apartment, nagte-teleport mula sa isang silid patungo sa isa pa para lang maglibang. Ngunit kahit na may kamanghamanghang kapangyarihan, hindi sinubukan ni David na tulungan ang sinuman. Sarili lang niya ang iniisip at ang pag-e-enjoy sa buhay. Ginagamit niya ang kanyang kakayahan upang maglakbay kahit saan niya gusto, nagsusurf sa mga liblib na dalampasigan, nakatayo sa ibabaw ng mga sinaunang monumento sa Ehipto, at dinadama ang kagandahan ng mundo tulad ng wala ng iba pang makakagawa. Samantala, sa kailaliman ng isang kagubatan, isang lalaking nagngangalang Roland ang namumuno sa isang pangkat ng mga armadong ahente. Tahimik silang gumagala sa mga puno, naglalagay ng mga patibong na kawad na may kuryente. Kapag may humipos sa mga kawad, sila ay agad na nakukuryente at nahuhuli. Sa lalong madaling panahon ay nabunyag na ang mga lalaking ito ay mga mangangaso na sumusubaybay sa mga jumpers, mga tao na may kapangyarihang mag-teleport. Kapag nahuli ang isang jumper, sila ay pinapatay ng walang awa. Kinagabihan ding iyon, bumalik si David sa kanyang marangyang apartment, iniisip na ligtas siya. Ngunit sa sandaling makapasok siya, naroon na si Roland, naghihintay sa kanya. Sinimulan ni Roland na tanungin si David at inihayag ang isang nakakatakot na katotohanan, na sinusubaybayan niya si David sa loob ng mahigit 8 taon. Sinubukan ni David na tumakas sa pamamagitan ng pag-teleport, ngunit kinuryente siya ni Roland gamit ang kanyang sandata. Hinarangan ng kuryente ang kanyang kapangyarihan, kaya hindi siya makaalis. Habang nakulong si David, muling umatake si Roland, naghahanap ng kasagutan kung paano siya nakaligtas ng matagal nang hindi nahuhuli. Sa desperasyon, tiningnan ni David ang kanyang pader ng mga litrato, umaasang makateleport papalayo. Ngunit ang kuryenteng dumadaloy sa kanyang katawan ay nagpahina sa kanya. Sa halip na makatakas, napunta siya sa ikalawang palapag ng apartment. Hinabol siya ni Roland at hinampas ng isa pang malakas na shock. Patuloy niyang tinatanong si David. Ngunit hindi sumasagot si David. Sa galit, inihagis siya ni Roland mula sa ikalawang palapag at naghandang tapusin siya gamit ang kanyang tungkod, ngunit naiwasan ni David ang nakamamatay na atake. Nang sandaling sinubukan niyang tumakas, isa sa mga patibong ni Roland ang gumana at ikinulong ng isang electric cable ang katawan ni David. Sa mabilis na pag-iisip, ginamit ni David ang huling lakas niya upang mag-teleport ng diretso sa kanyang nakatagong vault. Kinuha niya ang isang kasangkapan, pinutol ang kawad, at sa wakas ay nakatakas sa Hunter. Galit na kinontak ni Roland ang Jumpers Hunters Communication Center. Inutusan niya ang bawat ahente na alertuhan at inutos ang isang buong paghahanap para kay David na simulan kaagad. Kinabukasan, nagpa siya si David na bisitahin ang bahay ni Millie. Nagulat at masaya ang ina ni Millie na makita siyang nakatayo roon. Nagtanong si David tungkol kay Millie, sinabi sa kanya ng kanyang ina na si Millie ay nagtatrabaho na ngayon sa isang bar sa bayan. Nang marinig ito, agad na tumungo si David doon. Nang makita niya si Millie, napagtanto niyang nakamove on na ito at nabubuhay na sa kanyang buhay pagkatapos ng lahat ng nangyari. Dahil sa kawalan ng katiyakan, kumalikod si David upang umalis. Ngunit bago pa siya makalayo, biglang lumitaw si Mark. Nakilala niya si David at nagsimulang sumigaw na nakakuha ng atensyon. Sinubukan ni David na wag magdulot ng gulo, kaya siya ay lumayo. Ngunit patuloy na sumisigaw si Mark. Dahil sa ingay, napansin sila ni Millie at sumugod. Habang nag-uusap sila, muling siniraan ni Mark si Millie. Nagwala ang galit ni David, sinuntok niya si Mark ng diretso sa mukha. Lumaban si Mark, kinaladkad palabas si David. Nagpakawala ito ng mga suntok at sipa, sa paniniwalang sa wakas ay natalo na niya ang kanyang dating kaaway. Nagdiriwang si Mark sa pag-aakalang nanalo na siya, ngunit sa sumunod na sandali, hinawakan siya ni David at nag-teleport. Sa isang iglap, pareho silang lumitaw sa loob ng vault ng bangko. Natigilan si Mark sa takot, hindi maintindihan ang nangyari. Nagmamakaawa para sa kanyang buhay, hiniling niya kay David na palayain siya. Iniwan siya ni David doon at nag-teleport pabalik sa bar para kausapin si Millie. Nalilitong tinanong ni Millie kung nasaan si David sa loob ng maraming taon, nagsinungaling si David, sinabing nakakuha siya ng magandang trabaho sa isang bangko at yumaman. Pagkatapos ay sinabi niya rito na nagpaplano siya ng isang paglalakbay sa Roma. Dahil alam niyang matagal nang pinapangarap ni Millie na pumunta roon, niyaya niya itong sumama.
Walang pag-aalinlangan na pumayag si Millie. Di nagtagal, nakarating ang dalawa sa Roma. Samantala, sa isang istasyon ng pulisya, hiniling ni Roland sa hepe na hayaan siyang imbestigahan si Mark, na nagsampa ng reklamo laban kay David. Tumanggi ang hepe, sinabing kailangan ni Roland ng isang federal warrant. Sa galit, sinuntok ni Roland ang opisyal at pumasok pa rin sa silid ng interogasyon. Mula kay Mark, nalaman ni Roland ang katotohanan. Kasama ni David si Millie sa paglalakbay, at kasasakay lang nila ng eroplano patungong Roma. Sa Roma, binisita ni na David at Millie ang sikat na Colosseum. Ngunit pagdating nila, sinabi sa kanila ng isang gwardya na sarado ang lugar. Dahil sa inis, tumalikod si David sa mga gwardya. Gamit ang kanyang kapangyarihan ng walang nakakapansin, binuksan niya ang isang gate at inanyayahan si Millie sa loob. Ginalugad nila ang lugar at hindi alintana, isang misteryosong binata ang nagmamasid. Biglang hinarang si David ng estrangherong ito, na nagpakilala bilang si Griffin. Ipinahayag niya na mayroon din siyang parehong kapangyarihan sa pag-teleport. Gulat na tinanong ni David kung paano ito posible. Ipinaliwanag ni Griffin na kahit na malalakas ang mga jumper, hindi sila kailanman tunay na ligtas. Palaging binabantayan sila ng mga mangangaso. Nang sandaling iyon, lumitaw ang dalawang ahente. Para maiwasan ang pagkahuli, nag-teleport si David papunta sa itaas na palapag. Nanatili si Griffin, handang lumaban gamit ang kanyang baseball bat. Kahit na nakatakas si David noong una, nahuli siya sa isang bitag at hinatak pabalik sa gitna ng Colosseum. Nang mapagtanto na maaaring nasa panganib si Millie, mabilis na kumilos si Griffin. Nag-teleport siya sa paligid ng arena, ibinagsak ang isang mangangaso sa pader at inihagis ang isa pa sa mga bato, na nagpabagsak sa kanya. Pagkatapos ng laban, isiniwalat ni Griffin ang katotohanan. Ang mga mangangaso na ito ay tinatawag na Paladins, isang grupo na nakatuon sa pagpuksa sa bawat jumper sa mundo. Ngayong nakalantad sa bukas na arena, nagpa siya si Griffin na tumakas. Sinundan ni David ang kanyang teleport trail, ngunit galit na sinabihan siya ni Griffin na lumayo at tumigil sa pagsunod sa kanya. Kalaunan, nang bumalik si David kay Millie at sinubukan na umalis kasama niya, pinigilan sila ng mga pulis at inaresto silang dalawa. Sa istasyon, nagmakaawa si Millie sa mga opisyal na palayain si David. Ngunit hindi nila siya pinansin at sinabihan siyang manahimik at maghintay sa lobby. Habang nagtatanong si David, biglang nakatanggap ang opisyal ng mensahe na dumating na ang lokal na deputy. Iniwan niya si David ng mag-isa sa silid, doon, nangyari ang isang hindi kapani-paniwalang bagay. Isang babae ang lumitaw sa harap ni David. Ito ay ang kanyang ina, si Mary, na nawala sa kanyang buhay ilang taon na ang nakalilipas. Kalmado niyang binuksan ang posas nito at ibinigay sa kanya ang mga susi. Inutusan ni Mary si David na umalis ngayon din at binalaan siyang huwag isasama si Millie. Dahil kung gagawin niya ito, maaaring patayin si Millie. Nalilito at desperado sa mga sagot, sinubukan ni David na sundin ang kanyang ina. Ngunit isang pulis ang pumasok at sinubukan na hulihin siya. Upang mapaalis ang opisyal, dinala siya ni David diretso sa isang estatwa sa Ehipto. Pagkatapos ay agad na tumalon pabalik sa istasyon. Sinabi ni David kay Millie na kailangan nilang umalis agad sa lungsod. Nalilito si Millie at tinanong kung bakit siya kumikilos ng kakaiba, ngunit tumanggi si David na magpaliwanag. Mabilis nilang inimpake ang kanilang mga bagahe at nagmadaling pumunta sa paliparan. Bago ang paglipad, sinabi ni David kay Millie na hindi siya maaaring sumama rito. Ayaw niyang isama ito sa kanyang mapanganib na buhay. Dulot ng kalungkutan at litong-lito, sumakay si Millie sa eroplano ng mag-isa. Pagbalik sa Ann Arbor, pumunta si Roland sa dating tahanan ni David. Pagbukas ni William ng pinto, sinabi ni Roland na isa siyang federal agent at sinimulang tanungin siya tungkol sa lokasyon ni David. Sinabi ni William na hindi na niya nakita ang kanyang anak sa loob ng 8 taon, at hindi na siya natagpuan ng pulisya. Nang tanungin tungkol sa ina ni David, sinabi ni William na umalis ito noong 5 taong gulang pa lamang si David at hindi na muling nakipag-ugnayan sa kanila. Samantala, si Griffin ay bumalik sa kanyang bahay, naglalaro ng mga video game sa tabi ng walang buhay na katawan ng isa sa mga paladin na natalo niya kanina. Biglang lumitaw si David at humingi ng mga sagot, itinanong niya kung bakit hinuhuli ang mga jumper gayong wala naman silang ginagawang masama. Ipinaliwanag ni Griffin ang madilim na katotohanan. Mula pa noong panahon ng Middle Ages, hinuhuli na ang mga jumper ng mga paladins. Dahil sa kanilang baluktot na paniniwala, naniniwala ang mga taong ito na hindi dapat umiral ang mga jumper. Inihayag ni Griffin ang isang bagay na mas malala. Pinapatay ng mga paladin ang buong pamilya ng mga jumper, para lang matunten ang kanilang mga target. Nang marinig ito, nataranta si David at agad siyang nag-teleport sa bahay ng kanyang ama. Ngunit nang dumating siya, nanghina ang kanyang loob. Patay na ang kanyang ama.
Walang inaksayang oras, ginamit ni David ang kanyang kapangyarihan upang dalhin siya sa ospital. Kinabukasan, bumalik si David sa lugar ni Griffin. Walang kagulat-gulat na sinabi ni Griffin na katatapos lang niya sa isa pang pangangaso, at itinapon ang isang paladin sa Atlantic Ocean upang kainin ng mga pating. Humingi si David ng mga larawan kay Griffin upang matuntin niya si Roland at protektahan si Millie. Ngunit pinigilan siya ni Griffin, nagbabala na mas mapanganib si Roland kaysa sa inaakala. Gayunpaman, iginiit ni David na magtulungan sila. Sinabi niya na hanggat nabubuhay si Roland, hindi magiging ligtas si Millie. Tumanggi si Griffin, at sinabi niya kay David na lumayo at harapin ang sarili niyang problema. Hindi pinansin ang babala, ginamit ni David ang kanyang kapangyarihan at sinundan ang teleport trail ni Griffin. Sa ilang segundo, lumapag siya sa loob ng kusina ng isang Japanese restaurant. Matapos lumabas, patuloy niyang sinundan si Griffin sa mga abalang kalye ng Tokyo. Sinubukan ulit ni David na kumbinsihin siya, sinasabing kung magkasama sila, hindi sila mapipigilan na mapabagsak si Roland. Tumanggi pa rin si Griffin at nag-teleport sa isang car dealership. Nagnakaw ang dalawa ng isang luxury car at mabilis na nagmaneho sa lungsod, nag-teleport ng sasakyan upang maiwasan ang trapiko ng lungsod. Sa panahon ng biyahe, ibinahagi ni Griffin ang isang kwento tungkol sa isa pang jumper na sumubok na sirain ang isang buong gusali, ngunit gumamit ng sobrang kapangyarihan at namatay sa kalagitnaan ng pag-teleport. Matapos ang mahabang gabi, sa wakas ay pumayag si Griffin na tulungan si David na hanapin si Millie. Ngunit nang mag-teleport sila sa airport, napagtanto nilang lumapag ang kanyang flight mahigit isang oras na ang nakalipas. Naghiwalay sila, pumunta si Griffin upang kunin ang kanyang mga sandata, habang si David ay nagmamadali sa bahay ni Millie. Nang makita siya ni David, sa wakas ay sinabi niya ang totoo. Inamin niya na hindi siya nagtrabaho sa bangko at nakiusap na umalis sila agad kasama niya. Sa sandaling iyon, naramdaman ni David ang panganib. Dumating na si Roland. Nang walang pag-aalinlangan, nag-teleport si David kasama si Millie sa hideout ni Griffin. Di nagtagal, isang grupo ng mga paladin ang pumasok. Gamit ang isang tracking spray, natagpuan ni Roland ang teleport trail ni David. Inaktibo ng mga mangangaso ang isang high-tech na makina na muling nagbubukas ng mga teleport hole na iniwan ng mga jumper. Sa pamamagitan ng portal, narating ng mga paladin ang base ni Griffin at nagsimulang maghanap sa lugar. Nagtago sina David at Griffin sa likod ng makakapal na konkretong haligi, sinusubukan na hindi sila makita. Habang nagtatago, napansin ni David ang isang larawan ng kanyang ina. Nawalan siya ng gana dahil sa pagkagambala. Nakita siya ng isa sa mga paladin, at nahuli ni Roland si David gamit ang mga electric trap. Habang walang magawa si David, lumapit si Roland at itinaas ang kanyang punyal. Tinanong ni David kung bakit galit na galit ang mga paladin sa mga jumper gayong wala naman silang ginagawang mali. Sumagot si Roland na kalaunan ay masisira ang mga jumper ng kanilang mga kapangyarihan, at magiging banta sa sangkatauhan. Sa tamang oras, umatake si Griffin gamit ang isang flamethrower, na napilitang umatras ang mga paladin at nailigtas ang buhay ni David. Ngunit nakaligtas si Roland. Muli siyang sumugod at nahuli si Griffin gamit ang isang cable ng kuryente. Tiwala na nanalo siya, isiniwalat ni Roland ang isang nakakagulat na katotohanan. Siya ang pumatay sa pamilya ni Griffin. Nang marinig ito, sumabog sa galit si Griffin. Samantala, nagtago at hinanap ni Millie si David. Tumakas muli si Griffin at naglunsad ng isang napakalaking kontra-atake, na nag-teleport ng isang bus mula London patungo sa disyerto, na dinurog si Roland at sinira ang buong base. Ang kaguluhan ay nag-iwan kay Millie sa gulat. Para protektahan siya, muling itinulak ni Griffin ang mga paladin pabalik gamit ang apoy. Bahagya lamang na nakatakas si Roland sa portal na binuksan niya kanina, muling lumitaw sa bahay ni Millie. Galit na galit at ayaw tumigil, sinundan siya ni Griffin at nagpatuloy sa laban sa buong lokasyon. Sa wakas, pinalaya ni Millie si David. Matapos humingi ng tawad, naghanda si David na iuwi siya. Doon bumalik si Griffin at sinabing ninakaw niya ang portal machine. Nakulong na ngayon ang mga mangangaso sa kabilang panig. Ngunit bago pa man magsara ang portal, nagpaputok si Roland ng isang huling cable. Bumalot ito kay Millie at hinatak siya sa siwang. Nataranta si David at sumisigaw habang hinahabol niya siya. Ngunit pinigilan siya ni Griffin at isiniwalat ang isang nakakagulat na plano. Gusto niyang magpadala ng bomba sa bahay ni Millie, kung saan nagtitipon ang lahat ng paladin. Nang mapagtante niyang nawalan na ng kontrol si Griffin at maaaring mapatay si Millie, kinuha ni David ang pampasabog at tumakbo. Hinabol siya ni Griffin, at ang dalawang dating magkaalyado ay nagsimula ng isang marahas na laban. Nagbanggaan sila sa ibabaw ng isang piramid ng Ehipto, pagkatapos ay naghabulan sa isa't isa sa malalaking tulay ng lungsod, at walang tigil na nag-teleport.
Ang kanilang laban ay nagbukas ng mga bitak sa buong mundo habang naglalaban sila para sa detonator. Sa wakas ay nag-teleport si David sa tuktok ng isang mataas na gusali at hinihagis ang aparato sa lupa. Ngunit tumanggi si Griffin na sumuko at sumisid dito. Nagpatuloy ang laban sa kalangitan, bumagsak sila sa isang malaking pool, halos hindi nakaligtas sa pagkahulog. Sa sumunod, nag-teleport sina Griffin at David sa gitna ng karagatang Artiko. Lumabas si Griffin sakay ng isang sasakyan at bumangga sa kanya, dahilan para pareho silang mapunta sa nagyayelong tubig. Sa loob ng ilang segundo, muli silang nag-teleport, sa pagkakataong ito ay sa isang aktibong larangan ng digmaan. Nagkagulo ang mga pagsabog sa paligid nila nang hawakan ni Griffin ang detonator. Bago umalis, nagpaalam siya kay David. Habang sinisira ng labanan ang kalapit na mga tore ng kuryente, sinunggaban ni David si Griffin at pinilit siyang mag-teleport sa gitna ng mga linya ng kuryente, na may mataas na boltahe. Sa pagkakataong ito ay natapos ang labanan. Bumalik si David sa Ann Arbor, determinadong iligtas si Millie. Palihim siyang pumunta sa bahay nito, ngunit isa pala itong bitag. Nahuli siya ng mga paladin, binalot ang mga cable ng kuryente sa kanyang katawan. Dahil sa galit at sakit, inilabas ni David ang kanyang buong kapangyarihan. Nayanig ang lupa nang magsimulang gumuho ang bahay ni Millie. Itinulak ang kanyang sarili hanggang sa limitasyon, nag-teleport si David, kinuha ang bahagi ng bahay at bumagsak sa ilog ng lungsod. Pinagpira-piraso ng tubig ang istruktura, na nagbabantang malunod silang dalawa. Pinalaya ni Millie ang sarili at lumangoy papunta kay David. Upang mailigtas siya, itinapat ni David ang mga labi ng bahay sa pampublikong aklatan, na tuluyang sinira ito. Habang naghahabol ng hininga, gumapang si Millie papunta kay David. Ngunit biglang bumangon si Roland mula sa mga guho. Inilipat ni David si Millie sa ligtas na lugar, pagkatapos ay hinarap si Roland ng mag-isa. Sinabi niya rito na hindi siya kailanman magiging uri ng taong jumper na kinatatakutan ng mga paladin. Sa halip na patayin si Roland, pinatawad siya ni David, at dinala siya sa gitna ng isang malawak na disyerto, libu-libong milya ang layo mula sa sinuman. Pagkalipas ng ilang araw, binisita ni David ang kanyang ina at sa wakas ay tinanong kung bakit siya nito iniwan. Isiniwalat ni Mary ang katotohanan, isa siyang paladin noon pa man. Nang mapagtante niyang si David ay isang taong jumper sa edad na 5 taong gulang lamang, umalis siya upang hindi siya mapilitang patayin ang sarili niyang anak. Hiniling niya kay David na mag-ingat mula ngayon at sinabing bibigyan niya ito ng isa pang pagkakataon. Dahil sa panganib na nakaabang, muling nakipagkita si David kay Millie. Sa wakas ay malaya na sila, naghanda na ang dalawa para magsimula ng isang bagong paglalakbay, at magkasamang maglalakbay sa mundo.